Sige, pag-usapan na nga natin 'to. O may nakita akong isang interview. O patungkol sa impeachment ni VP Sara, doon muna tayo. O gusto niyo sa pagmamahal ng presyo ng bilihin? Mamili kayo. O, anong gusto niyo? Pagmamahal ng presyo ng bilihin o sa impeachment tayo ni VP Sara? O, kasi ito ang sabi nila ha. Ito ang sabi nila na wait lang ha, taas presyo. O, ba't wala yung yung na-ex ko ba? Ito. O, ito yung sinasabi nila. Wala daw problema, wala daw shortage ha. O, pakinggan muna natin to bago tayo mag-Inday Sara. Pakinggan natin to sige. Kasabay ng pagsirit ng presyo ng langis, ang pangamba na magmamahal din ang mga pangunahing bilihin. Kaugnay niyan ay makakausap natin ngayon DTI Secretary Cristina Roque. Magandang gabi po sa inyo, Secretary Roque. Yan, yung masama ugali, yung makapalang muka. Si Cristina Roque Buiset, yan yung nagsasabi na Noche Buena 500. Tapos ang pagkain daw 150 sa isang araw. Ito, tingnan nyo kung anong kasinungalingan na naman ang sa pagsasabihin nito mga adik na to. Magandang gabi, Corina. Thank you for having me. So, ano po ang nakikita ninyong role o iniatang na po sa inyong papel ng inyong ahensya under the state of national energy emergency? Yes, actually, ang pinaka-role namin is to really strictly enforce and monitor that we make sure that the prices of basic necessities and prime commodities that the DTI controls is followed strictly by the groceries and supermarkets. So, nagmo-monitor po kami dito on a daily basis. I see. The last time we spoke, Monitor? Yun ang trabaho, mag-monitor, pumunta lang sa mall. Sarap buhay. Sinisweldo ng taong bayan para pumunta sa grocery at magtingin-tingin. Window shopping yarn. ang sabi po ninyo, meron na pong mga nagsigurado sa ating lahat, sa publiko at sa gobyerno na in 6 months ay hindi po sila magtataas ng presyo. Hindi po ba? Ganun pa rin po ba? Hindi po. What I said was there will be no price increase for basic necessities and prime commodities up to April 16. Oh, only up to April 16. Up to April 16. And then from there, actually, every week nag-uusap po kami. So, from our talks next week will determine what will be the next moves of the manufacturers. But So, for now, we assure the public that there will be no price increase for basic necessities and prime commodities. Wala daw price increase. Sige. To April 16. Yung iba po said up to the end of April, no? But for now, for everything, every product in the basic necessities and prime commodity list that DTI monitors, there will be no price increase up to April 16. So, paano po mamamonitor lahat yan? Pwede po bang magsumbong or may hotline po ba ang DTI para kung may nananamantala? Yes, they can call 1-384 or they can email us at report2sec@dti.gov.ph and definitely we will act on it. We have DTI offices in 18 regions. Ayan ganyan din ginagawa ni Bongbong. Pasyal-pasyal lang. Pasyal-pasyal, tingin-tingin. Wala naman nangyayari. From Region 1 to Region 18 and we have a department that is really, yun lang po ang ginagawa ng departamento na yon, is to check every day and to monitor and to enforce and to make sure that the prices set by the DTI for these basic necessities and prime commodities are followed strictly. Actually, Corina, there's a list of all these products. They can get it from the DTI website. They can also get it from the social media of DTI. And nakapaskil din po ito sa supermarkets and grocery. So our consumers have a guide kung magkano talaga yung presyo nitong basic necessities and prime commodities na nasa list po ng DTI. Ayan ito ang sabi dito nitong ulol na to, dito sa report na to. Ayoko nang pakinggan mga hayop na yan. Pero gusto ko lang marinig ninyo. Siyempre balita reaksyonan natin hindi ba? Itong sabi niya, wala daw reason para mag-panic buying. Wag daw kayo mag-panic buying, sapat daw ang ating mga produkto. Gago ka pala sapat pala yung produkto Bakit ka nakikialam sa tao kung gusto nila mag-panic buying? Kung ako gusto kong bumili ng 100 noodles, wala kang paki. Kung kaya kong bumili, ba't mo ako pinipigilan? Dapat nga matuwa ka hindi ba? Na nagpa-panic buying ang tao, ibig sabihin marami silang pera. Bobo. Kung makakita ng ganyan, huwag kayong mag-panic buying. Okay lang, hindi kayo mauubusan. Gago.
Kung bumili ko ng 100 sardinas, wala kang pakialam. Kung talagang walang shortage ng produkto, mare-replenish yan kahit mag-panic buying kaming lahat. That's actually lahat ng gusto ng mga negosyante, maubos yung mga paninda nila. O ba't pinipigilan mo na maubos yung mga paninda? Ibig sabihin, may shortage tayo ng mga basic commodities at ng mga produkto. Kasi pinipigilan mo mag-panic buying eh. Engot yarn. Oh. So wala daw taas presyo, sabi nitong ulupong na ito. O tingnan ninyo anong sabi. Anong sabi ni Edlinggaw. Oh, ito sabi ni Edlinggaw, ha? O makinig kayo. Nagmahal na ang karning baboy sa ilang palengke habang isda nagbabadyaling magtaas presyo ngayong Semana Santa pa naman. O tangina, sorry. Wag, bawal yun. Walang hiya naman, no? Tumaas ng presyo. Sabi niya sa April pa. Wala pang April, tumaas na. Ganyan kasinungaling yang Roque. Ganyan kasinungaling si Bongbong. Ganyan kasinungaling tong administrasyon na to. Si Claire, sinungaling na talaga yun. Pinanganak yun. Hinahampas na ng mga magulang niya yung bunganga niya sa sobrang kasinungalingan niya. Pero ganyan kasinungaling yung mga yan. Wala daw taas presyo. Pero ito, taas presyo. Nagtaas na presyo ngayon. Mga walang hiya kayo talaga. Mga sinungaling. Nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal Fatima Baduria. Ininspeksyon ng mga tauhan ng Department of Agriculture ang Gulong Duhat Market sa Malabon. Maraming supply sa gulay pero ramdam ng mga tindera ang mataas na presyo ng gasolina. Dati bumibiyahe kami 5 times a week. Ngayon, Twice na lang. Nagbigay na ng tulong ang DA sa mga trader at farmers sa Benguet para matiyak na maihahatid ang mga gulay sa Metro Manila. Pagdating sa manok, mababa pa rin naman daw ayon sa DA na nasa 180 pesos kada kilo. nakita rin po natin sa baboy, medyo hanggang 400 po ang liempo relatively. Pero sabi nga po nila, base po dito sa since March, ngayong early March, medyo nagtataas nga daw po, pa 5 piso, pa 10 piso. Pero definitely, nararamdaman na po yung epekto, lalo na po ng presyo ng Alam mo, naiintindihan naman namin yun, madam. Sa mga taga-DA, sa mga lahat ng may mga produkto, naiintindihan naman namin na kailangan yung magtaas ng presyo. Siyempre, nagninegosyo kayo, di ba? Kailangan nyo talagang kumita. And sobrang mahal na rin talaga. And alam naman namin na may krisis na pinagdadaanan ngayon ng bansa. Alam nyo ang problema kasi, yung gobyerno natin ayaw aminin na may krisis. Feeling nila, pag inamin nila na may krisis, nag-fail sila. Kasi nga, syempre, pag umamin ka na may krisis, tatanungin ka, ano ang iyong plano tungkol sa krisis na to? Wala silang plano eh. Kaya mas mabuti, wag na nilang aminin na may krisis. Pag tinanong sila, may krisis ba? Wala. O lang naman, anong plano nyo? Ba't mo kami hanapan ng plano? Wala nga krisis, di ba? Kasi when you say, yes, we are in a crisis now. Talaga, anong mga crisis yung kinakaharap natin ngayon? We have crisis in energy, we have crisis in oil prices, we have crisis in oil, we have crisis in agricultural products. Okay, so since we have crisis, so what's your plan? Yun na. Dun na ngayon. So nanganganak yung mga tanong every time na umaamin sila sa mga kabubuhan nila. Every time na umaamin sila na may problema Pilipinas, binobombard sila ng mga tanong how to solve the problem. Wala kasi silang paraan or wala silang plano how to solve the problem. Wala. Ang plano lang ng mga yan, pumasok araw-araw, mag-press con araw-araw, mag-isip kung ano yung gagawin nila araw-araw. Pero yung para sa mga Pilipino, yung plano pang mahabang panahon, wala silang ganun. Kaya hindi nyo ba napapansin? Si Claire Castro lagi sinasabi walang problema. Pag tinanong sila maganda ekonomiya. Pag tinanong sila marami tayong pagkain, marami tayong bigas, marami tayong langis, marami tayong ganito. Hindi traffic sa EDSA, walang krimen. Oo, pag tinanong mo sila walang nangyayaring problema sa bansang Pilipinas, taliwas doon sa nararamdaman natin. Bakit? Kasi nga pag umamin sila that there is something wrong, ayun na. Oo, lahat na ng mga katanungan babagsak sa kanila. There's something wrong. Talaga ba? Ano yung mga something wrong na yan? Ito. Okay. So, anong mga tawag dito, mga measures na gagawin mo para itong mga issues na ito ma-address mo? Wala silang sagot doon, mga bossing. Nagigets nyo?
Yun lang ang trabaho ni Claire Castro. Pumasok araw-araw para magsinungaling. Sabihin sa Pilipinas, sa mga Pilipino na maayos tayo, that the president is working. When you ask them, anong ginagawa ng presidente? Andun sa toll gate. Nakadamit ng pang-traffic enforcer, minsan naman reporter. Minsan naman nandiyan sa palengke. Oh. Ngayon sasabihin na naman ni Claire Castro, kayo talaga kapag wala sa labas ang Pangulo, hinahanap nyo. Pag nasa loob lang, nagagalit kayo. Anong gagawin? Mag-resign na siya. Bakit? Ibig sabihin, kahit anong gawin ni Bongbong Marcos, tumambling siya, mabagok ang ulo niya, kumain siya ng pako, bubog, tae. Lahat kainin niya, pagsamasamahin niya, wala nang pakialaman tao sa kanya. Ayaw na ng tao kahit anong gawin niya. Bakit? Kasi walang nangyayari, walang masarap na buhay, walang maginhawa na nangyari sa loob ng 4 na taon na pamumuno niya. So whether he's inside, he's outside, he's wherever, visit na ang tao sa kanya. Nagigets mo ba yung Claire Castro? It doesn't mean lumabas tingnan mo, ganyan sila kabobo. Sabi nila, pag lumabas ang presidente, nasa labas ang presidente, nasa kalsada, nagagalit sila. Pag ang presidente wala sa labas, nasa loob, nagagalit sila. Hindi naman ibig sabihin basta lumabas ka lang, okay na eh. Hindi yun. Bobo ka talaga, Claire Castro eh. Hindi ibig sabihin nung sinasabi nila, hindi naman literal na lumabas siya ng Malacanang eh. Ang ibig sabihin is, bumaba ka sa ground, alamin mo problema, isolve mo problema, hindi mag-inaugurasyon ka ng tulay. Mag-inaugurasyon ka ng toll gate. Mag-inaugurasyon ka ng overpass. Utang ina, anong klaseng serbisyo yan? Diba? Ang kailangan namin yung panghabang panahon na, hindi naman panghabang panahon, pero yung pangmahabang panahon na solusyon sa mga problema, hindi naman solusyon yung mga kalsadang binubuksan mo. Okay, magagalit kayo, walang build, ngayon may build, nagagalit. Hindi nga kanya yan eh. Yun nga ang nakakainis dun, kinukuha niya yung credit, hindi naman kanya. Diba? O yun ang problema. The reason why ito si Bongbong Marcos, ang trust rating niyan mababa na eh, -9. Di mo naiintindihan. Pag -9 ang trust rating mo, kahit magbikini ka sa EDSA, Bongbong, ayaw na ng tao sa'yo. Yun lang yun. Kung -9 na ang trust rating mo, kahit anong gawin mo, wala nang silbihan sa tao, hindi mo na yan mababawi. 2 taon ka na ng manunungkulan, 4 na taon mo ng pineste Pilipinas eh. So ano magagawa mo sa loob ng 2 taon? Mas lalong wala na kayong magagawa kasi puro na kayo politika sa loob ng huling 2 taon eh. Ang opportunity mo lang talaga to make a change or at least ituloy yung mga mga programa ng gumagana yung unang 4 na taon. Yung huling 2 taon, ready na kayo niyan para sa election, sa national elections ng 2028. Hindi mo nga nagawa sa 4 na taon eh. Anong milagro gagawin mo sa 2 taon? Mga ulul. The reason why ayaw na ng tao lumabas o hindi si Bongbong Marcos kasi ayaw na sa kanya. -9 yung trust rating eh. So hindi na yan, unrepairable na yung relasyon ni Bongbong Marcos sa mga Pilipino. Wala na. Sa sobrang unrepairable nga eh. Wala kayong mahanap na kandidato na pwede nyong itapat kay Inday Sara eh. Sinong ulol na kandidato ako? Hamuan mo, kayay mo. Boss Dada, pwede ka mang kumandidato, labanan mo si Inday. Ulol, ba't ko sisirain yung karir ko? Tapos itataas nyo kamay ko, mga magnanakaw kayo. Di ba? Hanggang ngayon, wala pa kayong mailaba. Si Lenny Robredo, wala kang pakialam. Si Lenny nga ayaw tumakbo eh. Pero si Risa Ontiveros, lahat na ginagawa. Sabi ko sa inyo, nakaraan, kumain yata ng tain ng kambing, mapansin lang siya. Oo. Nagsabaw na yata ng ihi eh. Para lang mapag-usapan siya. O para lang magkaroon siya ng chance. At least man lang alukin nyo na ako. Kasi ako, sira na reputasyon ko. Willing akong lumaban kay Inday Sara kahit alam kong matatalo ko. Dahil gusto ko lang talaga ng pansin. Pala ko eh. Wala nga kayong makuha eh. Na mga na pwede nyong ilaban kay Inday Sara sa 2028 elections. Malapit na oh. Ibig sabihin nun, ganyan nakabulok ang ni Bongbong Marcos. Ganyan na kayo kabulok yung reputasyon niya. Wala nang yan. Tapos na tayo sa taas presyo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lang.
na walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang